May mga taong ngumingiti sa harap mo pero halatang may inililihim. Hindi sila nakikipagtalo, maingat silang magsalita, at tila laging iniisip ang bawat kilos nila kapag kasama ka. Akala mo respeto lang ang dahilan, pero ayon sa psychology, minsan ang mga ganitong kilos ay maaaring senyales na nai-intimidate o natatakot sila sa'yo nang hindi nila direktang ipinapakita. Ang takot ay hindi palaging nakikita sa muka. Mas madalas, lumalabas ito sa maliliit na pagbabago sa ugali, body language, at paraan ng pakikitungo ng isang tao. Ngunit tandaan, walang iisang senyales ang sapat para makapagbigay ng tiyak na konklusyon. Mahalaga pa ring tingnan ang kabuuang sitwasyon at paulit-ulit na pattern ng kanilang kilos. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 senyales na maaaring nagpapakita na palihim kang kinatatakutan o nai-intimidate ng ibang tao. Maaaring mapansin mo ang ilan sa mga ito sa trabaho, paaralan, o kahit sa sarili mong mga kaibigan. Simulan natin sa unang senyales, na kadalasan ay hindi napapansin ng karamihan. Number 1. Bigla silang nagiging sobrang maingat kapag kausap ka. Kapag napapansin mong masyado silang maingat sa pagpili ng salita tuwing kausap ka, maaaring may dahilan yon. Bago sila magsalita, tila iniisip muna nila kung paano mo ito tatanggapin. Hindi ito automatikong ibig sabihin na natatakot sila. Ngunit maaari itong senyales na nai-intimidate sila sa iyong presensya o sa tingin nila ay malaki ang impluwensya mo. Karaniwan itong nangyayari kapag ang isang tao ay ayaw makagawa ng pagkakamali sa harap ng taong tingin nila ay may mataas na kumpiyansa, autoridad, o malakas na personalidad. Kapag paulit-ulit mong napapansin ang ganitong pag-iingat, lalo na kung iba ang kilos nila sa iyo kumpara sa ibang tao, maaaring isa ito sa mga senyales na palihim kanilang kinatatakutan o labis na nirerespeto. Number 2. Madalas silang sumasang-ayon kahit may sariling opinyon. Kung napapansin mong halos palagi silang sang-ayon sa sinasabi mo, kahit malinaw na may sarili silang pananaw, maaaring hindi lang ito simpleng paggalang. Sa psychology, ang sobrang pag-iwas sa pagtutol ay maaaring senyales na ayaw nilang magkaroon ng alitan o negatibong reaksyon mula sa'yo. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng taong sumasang-ayon ay natatakot na. Ngunit kung madalas silang umatras sa argumento, pinipiling manahimik, o binabago ang kanilang opinyon kapag narinig ang sayo, maaaring nai-intimidate sila sa iyong personalidad, lalo na kung mas malaya silang magpahayag ng saloobin kapag ibang tao ang kanilang kausap. Number 3. Iniiwasan nila ang direktang eye contact. Ang eye contact ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng body language. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na umiiwas sa iyong tingin, lalo na habang nakikipag-usap, maaaring senyales ito ng kaba o pagka-intimidate. Gayunpaman, hindi ito sapat na ebidensya sa sarili nito, dahil ang pag-iwas sa eye contact ay maaari ring dulot ng hiya, anxiety, o pagiging mahiyain. Mas nagiging makabuluhan ang senyales na ito kapag sinasabayan ng iba pang kilos, tulad ng pagiging sobrang tahimik, pag-iwas makipagtalo, o pagiging maingat sa bawat salita. Kung napapansin mong normal naman silang tumingin sa mata ng ibang tao, ngunit hirap gawin ito kapag ikaw ang kaharap, maaring isa itong palatandaan na may antas ng takot o matinding paggalang silang nararamdaman sa'yo. Number 4. Iba ang kilos nila kapag nandyan ka. Kung napapansin mong biglang nagbabago ang kilos ng isang tao kapag dumating ka, maaaring may ipinapahiwatig ito. Halimbawa, tumatahimik sila, nagiging seryoso, o biglang humihinto ang usapan. Hindi ito laging nangangahulugang may masama silang iniisip tungkol sa'yo, ngunit maaari itong senyales na nai-intimidate sila sa iyong presensya. Natural na nagbabago ang ugali ng tao depende sa kung sino ang kasama nila. Ngunit kung ikaw lang ang nagdudulot ng ganitong pagbabago, at normal naman ang kanilang kilos kapag wala ka, maaring masyado silang conscious sa bawat galaw at salita nila kapag nasa paligid ka. Ang ganitong pag-iingat ay maaaring bunga ng takot na mahusgahan, mapahiya, o makagawa ng maling impresyon. Number 5. Hindi kanila basta-basta binibihiro. Mapapansin mo rin ito sa paraan ng kanilang pakikitungo sa'yo. Habang komportable silang mang-asar at magbiro sa ibang tao, nagiging seryoso sila kapag ikaw ang kaharap. Maaring hindi ito dahil suplado ka, kundi dahil iniisip nilang baka hindi mo ito magustuhan o magdulot ito ng hindi magandang sitwasyon. Hindi lahat ng seryosong pakikitungo ay nangangahulugang may takot, ngunit kung nakikita mong malaya silang makipagbiruan sa iba habang maingat ang kilos nila sa'yo, maaaring nai-intimidate sila sa iyong personalidad. Sa psychology, ang pag-iwas sa mga biro ay minsang paraan ng isang tao upang maiwasan ang pagkakamali o anumang posibleng maging sanhi ng alitan. Number 6. Madalas nilang hinihingi ang opinyon o approval mo.
Kung napapansin mong madalas nilang itanong kung ano ang tingin mo bago sila gumawa ng desisyon, maaaring mas malaki ang halaga ng opinyon mo kaysa sa inaakala mo. Hindi ito laging nangangahulugan na natatakot sila, ngunit maaari itong senyales na ayaw nilang madismaya ka o makatanggap ng negatibong paghusga mula sa'yo. Karaniwan itong nangyayari kapag ang isang tao ay nakikita kang may kumpiyansa, karanasan, o impluensya. Kapag palagi nilang hinihintay ang iyong pagsang-ayon bago kumilos, at tila nag-aalala sila kapag hindi mo gusto ang kanilang ginawa, maaaring nai-intimidate sila sa'yo. Sa ganitong sitwasyon, ang paghahanap ng approval ay nagiging paraan nila upang makaramdam ng seguridad. Number 7. Iniiwasan nilang makipag-away sa'yo. Kung napapansin mong madalas silang umatras sa argumento o pinipiling tapusin agad ang hindi pagkakaunawaan kapag ikaw ang kausap, maaaring hindi lang ito simpleng pag-iwas sa gulo. Posible ring iniisip nilang mahirap kang kalabanin o mas mabuting iwasan na lamang ang konfrontasyon kaysa lumala pa ang sitwasyon. Siyempre, may mga taong likas na mapayapa at ayaw lang talaga ng alitan. Ngunit kung napapansin mong handa silang makipagtalo sa iba habang palagi silang umiiwas kapag ikaw ang kaharap, maaaring nai-intimidate sila sa iyong personalidad. Sa psychology, ang pag-iwas sa konfrontasyon ay isa sa mga karaniwang reaksyon kapag nakakaramdam ang isang tao ng takot o matinding paggalang sa kausap. Number 8. Mas magalang sila sa iyo kaysa sa ibang tao. Kung napapansin mong mas formal ang pakikitungo nila sa iyo kaysa sa iba, maaaring may ipinapahiwatig ito. Maingat silang magsalita, bihira kang kontrahin, at tila laging pinipiling maging magalang sa bawat pagkakataon. Bagamat maaaring bunga ito ng respeto, sa ilang sitwasyon, maaari ring itong senyales na na-intimidate sila sa iyong presensya. Hindi masamang igalang ang isang tao, ngunit kapag kapansin-pansin ang malaking kaibahan ng pakikitungo nila sa iyo kumpara sa iba, may posibilidad na may halong takot o pag-aalinlangan ito. Sa psychology, ang sobrang pagiging formal at maingat ay minsang nagiging paraan ng isang tao upang maiwasan ang anumang sitwasyong maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan o negatibong reaksyon. Hindi lahat ng taong tahimik, maingat o magalang ay natatakot sa iyo. Ngunit kapag paulit-ulit mong napapansin ang ilan sa mga senyales na ito sa iisang tao, maaaring nai-intimidate sila sa iyong presensya. Gamitin ang kaalamang ito upang mas maunawaan ng ibang tao. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment kung alin sa 8 senyales ang pinakanapansin mo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video. At para sa mas marami pang psychology, body language at self-improvement content, mag-subscribe at i-on ang notification bell